Mga kasirin, may bago na naman tayong kwentong mapapakinggan ngayong gabi at siguradong marami sa inyo ang makakarelate. Isipin mo to, isang lalaking may maayos na pamilya, isang asawa na nagmamahal sa kanya, at isang anak na kumukumpleto sa buhay niya. Pero sa isang maling desisyon, bumagsak ang lahat. Alam nating lahat, hindi madaling talikuran ang tukso. Pero worth it nga ba ang saglit na sarap kung kapalit naman nito ay ang taong tunay na nagmamahal sa'yo? Ito ang kwento ni Renz, isang lalaking natikman si Mare. Pero sa huli siya ang nawalan ng lahat. Handa na ba kayong makinig? Tara na, at sabay-sabay nating alamin kung paano nagsimula at kung paano nagtapos ang kwento niyang ito. Let's go! DJ Serene, alam kong maraming nagtatapat sa iyo ng mga kasalanan nila. Pero ngayong gabi, ako naman. Ako si Renz, 35 taong gulang. May asawa at isang anak. Maayos ang trabaho ko, sapat para buhayin ang pamilya ko. May bahay kami sa Pasig at masasabi kong wala namang kulang sa amin. Pero bakit nga ba kahit buo ang pamilya ko, may hinahanap pa rin akong iba? Dati, hindi ko rin maintindihan. Masaya naman ako kay Jamaica, ang asawa ko. Mahal ko siya. Pero siguro, sa tagal ng pagsasama namin, naging routine na lang ang lahat. Wala na yung kilig, yung excitement, yung init. At doon, nagsimula ang isang bagay na hindi ko dapat pinasok. Isang gabi ng inuman, isang gabing hindi ko malilimutan. Linggo noon, nasa bahay kami nina Jaymar at Edith. Katulad ng nakagawian, nagkayayaan ng inuman. Walang espesyal na okasyon, simpleng bonding lang. Si Jaymar, matagal ko nang kumpare. Mula pa noong college, magkasama na kami sa maraming kalokohan. Pero ngayong pareho na kaming may pamilya, mas madalas na lang ang ganitong inuman sa bahay, kasama ang mga misis namin. Pare, shot pa! Sigaw ni Jaymar habang tinatagay ako. Putsa pre, dahan-dahan lang. May pasok pa ako bukas, sagot ko habang kinukuha ang baso. Nasa tabi ko si Edith, nakaupo sa monoblock chair. Naka-short shorts at puting sando, kita ang makinis niyang balat sa ilaw ng terrace. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakapansin, pero parang masyado siyang maalaga sa akin tuwing may inuman. Bakit kasi ang hinamo sa inuman, Renz? Biro niya sabay kurot sa braso ko. Hoy Mare, baka masaktan si pare, sagot ni Jamaica habang nakatawa. Napatingin ako kay Edith. Pilya ang ngiti niya at sa isang iglap, nagtagpo ang mga mata namin. May kakaiba sa titig niya. Isang titig na parang may gustong iparating. Habang lumalalim ang gabi, nagkukwentuhan kami tungkol sa kung ano-ano. Si Jaymar, lasing na. Si Jamaica, nagpaalam ng matulog. Ako naman, tama lang. Hindi lasing, pero hindi rin sobrang disente ang tama. Si Edith? Nasa tabi ko pa rin. Renz, ikaw ba? Never kang nalungkot sa buhay mo? Tanong niya bigla, habang hinihigpitan ang pagkakahawak sa baso niya. Napangiti ako. Siyempre, lahat naman siguro tayo nalulungkot, di ba? Nilalaro niya ang yelo sa baso. Minsan, kahit kumpleto ka, parang may kulang. Nagtagpo ulit ang mga mata namin. Ramdam ko ang init ng alak sa katawan ko. O baka hindi lang alak ang nagpapainit sa akin. Nagkibit balikat ako. Ewan, siguro nasasanay lang tayo. Napatingin siya sa asawa niyang si Jaymar, lasing na lasing, nakatulog na sa upuan. Bumuntong hininga si Edith, tapos biglang tumingin ulit sa akin. Nasasanay
o nagsasawa? Isang simpleng tanong, pero may malalim na ibig sabihin. At doon, ko naramdaman, nagsisimula na akong malunod sa isang bagay na hindi ko dapat pasukin. Simula nung gabing yon, hindi na nawala sa isip ko ang mga sinabi ni Edith. Nasasanay o nagsasawa? Simple lang dapat ang sagot. Pero bakit parang may kung anong bumabagabag sa isip ko? Akala ko pagkatapos ng inuman, tapos na rin ang lahat. Pero hindi. Para bang may nabuksang pinto sa pagitan naming dalawa. Isang pinto na hindi ko alam kung dapat bang pasukin o iwasan. Kinabukasan, balik ulit ako sa normal na buhay. Maaga akong nagising para maghanda ng almusal. Nasa kusina si Jamaica, abala, sa pagluluto. Si Chris naman, nag-aalmusal habang nanonood ng cartoons. Ordinaryong umaga, walang kakaiba. Hon, paano pala kayo kagabi? Tanong ni Jamaica habang hinihintay maluto ang itlog. Ayun, lasing na lasing si Jaymar, sagot ko sabay tawa. Si Edith nga ang naghatid sa kanya sa kwarto. Hay nako, si Kuya Jaymar mo talaga, hindi nagbabago, sagot ni Jamaica habang umiling. Buti na lang nandyan si Ate Edith. Napangiti lang ako. Pero sa loob-loob ko, iba ang iniisip ko. Buti na lang ba talaga? Or delikado na yung pagiging nandyan niya? Pagdating sa opisina, abala ako sa trabaho pero hindi ko pa rin maiwasang mapaisip. Hindi ko rin alam kung anong sumapi sa akin, pero bigla akong nagbukas ng messenger. Napansin kong may unread message. Edith. Good morning. Ang sakit ng ulo ko. Grabe yung tama ng inuman kagabi. Ikaw, okay ka lang? Napatigil? Ako. Hindi naman bago sa amin ang magkamustahan, lalo na pagkatapos ng inuman. Pero sa pagkakataong to, parang may iba. Ako. Haha, buti nga yan sa'yo. Ako okay lang naman, pero antok pa rin. Mabilis siyang nag-reply. Edith, kainis ka. Hahaha. Next time, ikaw naman malasing. Napangiti ako. Simpleng biruan, pero may kakaibang kiliti. Simula noon, mas naging madalas ang chat namin. Minsan, simpleng kamustahan lang. Minsan naman, may halong biro. Hindi naman kami lumalagpas sa linya, pero ramdam ko na may kakaiba sa tuwing magkausap kami. Isang araw, pauwi na ako galing trabaho nang biglang mag-chat si Edith. Renz, PC? Ka ba? Pwede ka bang dumaan saglit dito? Nagulat ako. Hindi naman siya madalas humingi ng pabor. Ako. Bakit? Anong meron? Edit. Si Jaymar kasi, may overtime sa work. Wala akong kasama kumain. Kung wala kang gagawin, daan ka muna. Napatingin ako sa relo. Maaga pa naman. Pwede akong dumaan saglit bago umuwi. At doon ako napaisip, tama bang puntahan ko siya? O ito na ang simula ng isang bagay na hindi ko na mababawi? Pagpasok ko sa bahay, napansin kong tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahina niyang hakbang habang isinasara ang pinto sa likuran ko. Lumapit siya sa lamesa, iniayos ang mga plato at sakang ngumiti. Nag-abala ka pa talaga? Biro ko habang naupo sa upuang malapit sa kanya. Hindi naman abala yun. Mas gusto ko lang may kasabay kumain. Sagot niya habang hinahawi ang buhok niya sa likod ng tenga. Habang kumakain, napansin kong mas madalas siyang tumitig sa akin. Hindi ko alam kung iniisip ko lang ba o talagang may kung anong nagbago sa pagitan namin simula noong huling inuman. May kakaiba sa paraan ng pagtitig niya. Mas malalim. Mas matagal. Alam mo, minsan naiinggit ako kay Jamaica. Bulong niya bigla habang nilalaro ang tinidor sa plato niya. Napakunot ang noo ko. Bakit naman?
Kasi nandyan ka palagi. Huminga siya ng malalim, saka tumingin sa akin na parang may gustong sabihin, pero nagdadalawang isip. Si Jaymar, lagi na lang busy. Minsan, hindi ko na alam kung asawa pa ba niya ako or kasama lang sa bahay. Tahimik akong nakinig. Alam kong dapat simpleng usapan lang ito. Pero sa bawat salitang binibitawan niya, parang mas lumalapit kami sa isang bagay na hindi na dapat tawirin. Edith, mahina ang tono ko, pero hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Ngumiti siya ng tipid at marahang umiling. Sorry, ang bigat ng usapan natin. Tara, tapusin na natin to. Pagkatapos naming kumain, tumulong akong magligpit. Nararamdaman ko ang presensya niya sa likuran ko habang nilalagay ko ang mga plato sa lababo. Isang saglit lang, pero pakiramdam ko parang ang bagal ng oras. Tulungan na kita, aniya, sabay lapit sa akin. Sa sobrang lapit namin, halos maramdaman ko na ang init ng katawan niya. Naamoy ko ang bahagyang halimuyak ng sabon sa balat niya at sa isang iglap na patingin kami sa isa't isa. Walang nagsalita, walang gumalaw. Pero ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Parang isang hibla na kapag hinila pa ng kaunti, hindi na namin kayang bumalik pa. At doon, nangyari ang hindi dapat. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang mga mata niya nakatutok sa akin. Parang hinihintay kung ano ang susunod kong gagawin. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin. Pero bago ko pa mapigilan ang sarili ko, naramdaman ko na ang init ng palad ko sa pisngi niya. Renz, mahina ang boses niya. Halos isang bulong lang. Pero sapat para magpakawala ng kung anong emosyon sa loob ko. Unti-unti kong inilapit ang mukha ko sa kanya. At sa isang iglap, naglapat ang mga labi namin. Malambot, mainit, mabagal. Para bang ninanamnam namin ang bawat sandali. Ang mga kamay niya, dahan-dahang pumalibot sa batok ko, habang ang sa akin naman, humawak sa bewang niya. Habang mas lumalalim ang halik namin, naramdaman ko ang dahan-dahan niyang paghinga. Pabilis ng pabilis, parang may iniipit na emosyon na gusto nang kumawala. Hindi ko alam kung anong sumapi sa amin, pero hindi na kami umatras. Sa halip, hinayaan naming lunurin ang sarili namin sa sandaling iyon. Hindi ko na matandaan kung paano kami napunta sa sofa. Ang alam ko lang, ang init ng katawan niya laban sa akin. Ang mga daliri niya, bahagyang humahaplos sa balikat ko, habang ang puso ko naman, bumibilis ang pagtibok. Hindi na namin kailangan ng salita. Sa bawat galaw, sa bawat haplos, sa bawat paghinga, alam na namin kung ano ang mangyayari. At nangyari nga, isang gabi na hindi ko inakalang darating. Isang gabing nagbura sa linya ng tama at mali. At alam kong pagkatapos nito, hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Pagmulat ng mata ko, unang bumungad sa akin ang kisame ng bahay ni na Edith. Tahimik ang paligid. Walang tunog ng sasakyan mula sa labas. Walang mahinang hagikhik ng mga bata sa kapitbahay. Wala kundi ang mahinang tunog ng electric fan na umiikot sa tabi. At saka ko naalala kung nasaan ako. Mabigat ang pakiramdam ko. Hindi dahil sa pagod, kundi sa bigat ng katotohanang hindi ko na maibabalik ang lahat sa dati. Dahan-dahan akong bumaling sa tabi. Nakita ko si Edith. Nakatagilid, payapang natutulog, bahagyang nakatakip sa kanya ang kumot. Kita ko ang marahang pagtaas-baba ng kanyang dibdib sa bawat paghinga niya. At kahit hindi siya nagsasalita, alam kong pareho lang kaming may iniisip. Anong ginawa namin? Hinaplos ko ang mukha ko, pilit binabalikan ang nangyari. Ang init ng halik niya, ang higpit ng yakap namin, ang paraan ng pagtitig niya sa akin, na para bang ako lang ang lalaking mahalaga sa kanya,
noong mga oras na yon. Lahat yon sariwa pa rin sa isipan ko. Parang marka na hindi na mabubura. Nagkamali kami. Pero bakit hindi ko magawang pagsisihan? Napabuntong hininga ako at marahang bumangon mula sa kama. Naramdaman kong gumalaw si Edith, pero hindi siya dumilat. Inabot ko ang telepono ko sa mesa sa tabi ng kama at nakita ko ang ilang unread messages. Jamaica? Hon, anong oras ka uuwi? Jamaica? Gising ka pa? Jamaica? Renz? Ramdam ko ang lalong pagbigat ng dibdib ko. Bakit ko to nagawa sa kanya? Dahan-dahan akong tumayo at nagsimulang magbihis. Kailangan ko nang umalis bago pa ako tuluyang lamunin ng guilt. Pero bago pa ako makalabas ng kwarto, narinig kong gumalaw si Edith. Renz, mahina ang boses niya, may halong antok. Lumingon ako sa kanya. Nakatingin siya sa akin. Walang pagsisisi sa mga mata niya. Sa halip, parang may lungkot. Uuwi ka na? Tanong niya. Tumango ako. Oo, hinahanap na ako ni Jamaica. Kahit mahina lang ang sagot ko, ramdam ko ang bigat nito sa hangin. Tumango lang si Edith. Hindi na nagtanong pa. Alam niyang wala rin namang patutunguhan kung ano pa man ang pag-usapan. Namin ngayon, lumapit ako at marahang hinaplos ang pisngi niya. Isang saglit, nagkatitigan kami. Hindi na tulad kagabi na puno ng init at pagnanasa, kundi may halong pangunawa. Alam naming pareho. Ito na yon. Lumabas ako ng bahay na may mabigat na pakiramdam. Pagkasara ng pinto, pakiramdam ko ay parang may iniwan akong parte ng sarili ko sa loob. At habang naglalakad ako palayo, isa lang ang paulit-ulit na pumapasok sa isip ko. Paano ko haharapin si Jamaica matapos ang lahat ng to? Pagdating ko sa bahay, madilim na ang paligid. Tahimik. Tanging tunog ng orasan sa dingding ang naririnig ko. Huminga ako ng malalim bago pumasok. Pilit na inaayos ang sarili ko. Parang wala lang nangyari. Parang normal lang ang lahat. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin si Jamaica na nakaupo sa sofa. Yakap ang isang unan. Halata sa mukha niya ang pag-aalala. Renz? Mahinang tawag niya. Sabay tayo. Anong oras ka na naman nakauwi? Pinilit kong ngumiti. Pasensya na. Naabutan ako ng kwentuhan kina Jaymar. Napatingin siya sa akin. Tila sinusuri kong nagsisinungaling. Ako. Ilang saglit bago siya muling nagsalita. Nagchat ako kay Jaymar kanina. Ang sabi niya, nakauwi na raw siya bandang 9:00 pa lang. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung paano ako agad makakasagot. Ano bang nangyari, Renz? Halata ang lungkot sa boses niya. Hindi siya galit. Hindi rin siya sumisigaw. Pero mas masakit yon. Dahil nararamdaman kong may duda na siya. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Hon, sorry. Napasarap lang talaga ang kwentuhan namin ni Edith. Wala namang ibang nangyari. Napansin kong bahagyang tumigas ang panga niya sa narinig niyang pangalan. Hindi ko alam kung napansin niya, pero agad siyang bumitaw sa kamay ko at tumalikod. Maliligo na ako. Mahina niyang sabi. Alam kong hindi pa tapos ang usapan namin. Kinabukasan, mas tahimik siya kaysa sa dati. Hindi siya tulad ng normal na Jamaica na maingay sa umaga, na laging may kwento habang nag-aalmusal. Ngayon, nakatungo lang siya, iniikot ang kutsara sa kape niya, halatang may malalim na iniisip. Hun, may problema ba? Tanong ko habang tinatapos ang kinakain ko. Umiling siya. Wala naman. Sigurado ka? Tumango siya, pero hindi ako naniniwala. Alam kong may gusto siyang sabihin. Alam kong may bumabagabag sa kanya. At alam kong kasalanan ko kung bakit ganito siya ngayon. Pagdating ko sa opisina, hindi ko pa rin maalis.
Sa isip ko ang nangyari kagabi. Hindi lang yung kasama ko si Edith, kundi ang paraan ng pagtitig sa akin ni Jamaica nang umuwi ako. May takot, may duda, at may lungkot. Kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang messenger Edith. Good morning, Renz. Musta ka? Hindi ako agad nag-reply. Iniisip ko kung dapat ko pa ba siyang kausapin. Kung dapat ko pa ba ituloy ang bagay na siguradong hindi ko na mababawi. Pero bago ko pa maisara ang chat, kusa nang gumalaw ang daliri ko at nag-type ng sagot. Ako. Okay lang. Ikaw? Mabilis siyang nag-reply. Edith. Na-miss lang kita at doon ko muling naramdaman ang hatak na pilit kong nilalabanan. Pagkalipas ng ilang araw, pakiramdam ko'y may kung anong bumabagabag sa bahay namin. Si Jamaica, kahit hindi naman lantaran, ramdam kong may iniisip pa rin siya. Hindi na siya kasing kulit tulad ng dati. Hindi na rin siya madalas magtanong kung anong ginagawa ko o kung kumain na ba ako. Para bang may puwang sa pagitan naming dalawa at kahit anong pilit kong punan, hindi ko magawa. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig lang sa akin. Parang may gustong itanong pero hindi niya magawang sabihin, at sa bawat titig niyang yon, lalo akong kinakain ng konsensya. Alam kong ako ang may kasalanan. Alam kong ako ang naglagay sa relasyon namin sa ganitong sitwasyon. Isang gabi, habang natutulog si Jamaica sa tabi ko, hindi ako mapakali. Hindi ko magawang mahimbing dahil sa bigat ng iniisip ko. Hindi ko alam kung dapat ko bang aminin sa kanya ang nangyari o kung dapat ko na lang itago ang lahat habang kaya ko pa. Kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang messenger Edith. Good night. Renz, ingat ka palagi. Bago ko pa mapigilan ang sarili ko, nag-reply ako. Good night din. Ikaw din ingat. Mali. Alam kong mali. Pero bakit hindi ko magawang tapusin ito? Bigla akong napalingon kay Jamaica. Mahimbing siyang natutulog. Walang kamalay-malay sa ginagawa kong pagtataksil sa kanya. Hindi lang minsan, kundi sa bawat sandaling pinipili kong hindi lumayo kay Edith. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, biglang nagsalita si Jamaica. Renz, mahina ang boses niya. Napatingin ako sa kanya. Bakit? Hindi. Agad siya sumagot. Pinaglaruan niya muna ang kutsara sa tasa niya bago muling nagsalita. May itinatago ka ba sa akin? Parang binagsakan ako ng mundo. Napalunok ako at pilit nang ngumiti. Ha? Anong ibig mong sabihin? Napatingin siya sa akin, dumiretso sa mga mata ko na parang sinusuri kung nagsasabi ako ng totoo. Wala lang. Parang nagbago ka. Kinabahan ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung may nalaman na siya o kung nagdududa lang talaga siya. Pero kahit anong mangyari, alam kong hindi ko siya kayang harapin kung malaman niyang nagkasala ako. Kaya kahit labag sa loob ko, tumingin ako sa kanya at sinabing, wala akong tinatago hon. At doon ko tuluyang naramdaman, hindi lang ako nagtaksil sa kanya, kundi nagsinungaling din ako sa sarili. Alam kong darating ang araw na to, pero hindi ko inakala na ganito kabilis. Pagka-uwi ko ng bahay, ramdam ko agad ang bigat ng hangin. Tahimik ang buong paligid, pero hindi yung tahimik na normal. Ito yung uri ng katahimikan na parang may bagyong paparating. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Jamaica. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Hawak ang cellphone niya, namumula ang mga mata. Halata sa mukha niya ang sakit at galit na pilit niyang kinokontrol. Renz, mahinang tawag niya sa pangalan ko. Pero ramdam ko ang panginginig ng boses niya. Napako, ako sa kinatatayuan ko. Pakiramdam ko, bumagal ang oras. Anong nangyari? Pilit kong tanong, kahit alam ko na ang sagot. Dahan-dahan niyang itinaas ang hawak niyang cellphone at ipinakita sa akin ang isang screenshot.
Hindi ko na kailangang lumapit para makita kung ano yon. Isang screenshot ng usapan namin ni Edith. Edith, kailan ulit tayo magkikita? Miss na kita. Ako. Sa susunod na free ako. Ingat ka palagi, babe. At sa ilalim noon, may isa pang screenshot. Isang litrato namin ni Edith na magkasama sa loob ng kwarto niya. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Renz, boses niya'y nanginginig na, pero hindi niya pa rin pinapahid ang luha sa pisngi niya. Ano to? Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Alam kong wala na akong lusot. Hon, hayaan mo muna akong magpaliwanag. Magpapaliwanag ka pa? Nanginginig, ang mga kamay niyang hawak ang cellphone. Ano pang dapat mong ipaliwanag, Renz? Nakita ko na ang lahat. Naglakad siya papalapit sa akin. Nangingilid pa rin ang luha sa mata niya. Alam kong may nagbago sa'yo. Alam kong may tinatago ka. Pero pilit kong pinagkatiwalaan ka. Pilit kong inintindi. Tumigil siya sa harapan ko. Nakatingin diretso sa mata ko. Gaano nakatagal? Mahina niyang tanong. Pero ramdam ko ang bigat nito. Hindi ako makasagot. Renz, sigaw niya, tumulo na ng tuluyan ang luha niya. Gaano nakatagal mong niloloko ako? Napayuko ako. Hindi ko kayang tingnan siya ng diretsyo. Matagal na, mahina kong sagot. Nanlumo siya. Hinakbang niya paatras ang mga paa niya. Parang hindi makapaniwala sa narinig niya. Ilang beses na, Renz? Napapikit ako. Alam kong hindi ko na maitatago ang totoo. 2, 3. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam. Napahawak siya sa bibig niya. Pilit pinipigil ang hikbi niya. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad. Hindi ko alam kung paano ko mababawi ang sakit na binigay ko sa kanya. Pero ang alam ko lang, sa mga oras na yon, sinira ko ang tiwala ng taong pinakamahalaga sa akin. At baka hindi ko na ito maibalik kailanman. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Nakatayo lang ako sa harap ni Jamaica habang siya naman ay tahimik na umiiyak. Ilang beses kong tinangkang magsalita, pero tila natuyo ang lalamunan ko. Nakita ko ang paraan ng pagtitig niya sa akin. Puno ng sakit, galit, at kawalan ng tiwala. Hindi na siya ang dating Jamaica na puno ng lambing tuwing uuwi ako. Ngayon, parang ibang tao na siya. Umalis ka, mahina pero matigas ang boses niya. Parang may humigpit sa dibdib ko. Hon, please. Pag-usapan natin to... Pag-usapan? Malungkot. Siyang tumawa. Pero hindi iyon ang tawanan na gusto kong marinig. Ano pa bang kailangang pag-usapan, Renz? Gusto mong ipaliwanag kung paano mo ako niloko? Kung paano mo ako ginawang tanga? Napayuko ako. Alam kong kahit anong sabihin ko, wala na akong maidadahilan, tapos na tayo. Muli siyang lumingon sa akin at doon ko nakita kung gaano siya nasaktan. Wala nang Renz at Jamaica. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hon, please, hindi kita gustong saktan. Pero ginawa mo. Alam kong hindi na siya makikinig. Hindi na niya ako papakinggan. Tumalikod siya at mabilis na pumasok sa kwarto namin. Iniwan akong tulala sa sala. Ilang sandali lang, narinig ko ang pagbukas ng cabinet, ang kaluskos ng mga gamit, at maya-maya pa ay lumabas siya. May bitbit ng maleta. Napaatras ako. Jamaica, anong ginagawa mo? Umalis ka, Renz, malamig niyang sabi. O ako ang aalis. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung paano ko siya mapipigilan. Chris. Paano si Chris? Mahina kong tanong. Pilit hinahanap ng dahilan para hindi niya ako tuluyang iwan. Napatingin siya sa kwarto ng anak namin.
Ilang sandali siyang hindi gumalaw, pero kita ko ang pamumuo ng luha niya. Mahal na mahal ko si Chris, sagot niya. Nanginginig ang boses. Pero hindi ko kayang manatili sa isang bahay kung saan paulit-ulit kong maaalala kung paano mo ako niloko. Masakit, pero totoo. Lumapit ako, pero agad niyang iniwasan ang kamay ko. Huwag mo akong hawakan, Renz. Ramdam ko ang galit sa boses niya. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Alam kong kasalanan ko ang lahat ng to, pero hindi ko rin kayang mawala sila sa akin. Jamaica, please. Hindi mo ako pinili, Renz. Pabulong niyang sabi. Pero ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Kaya huwag mo akong pigilan ngayong pinipili kong umalis. At sa huling pagkakataon, tiningnan niya ako. Isang titig na puno ng sakit at poot. Pagkatapos, tuluyan na siyang lumabas ng pinto. Dala ang maleta niya, dala ang puso niyang binasag ko at ako, naiwan akong mag-isa, pinapanood ang mundo kong unti-unting gumuho. Mula nang umalis si Jamaica, pakiramdam ko ay wala ng kulay ang mundo ko. Ang bahay na dati puno ng tawanan at masasayang kwento ay naging malamig at tahimik. Wala na ang ingay ni Chris na tumatakbo sa sala. Wala na rin ang lambing ni Jamaica tuwing umuuwi ako mula sa trabaho. Araw-araw akong bumabangon. Pero hindi na tulad ng dati. Wala na akong ginagalawang tahanan. Bahay na lang ang natira. Sinubukan kong tawagan si Jamaica. Pero hindi niya sinasagot. Nag-message ako. Nagpadala ng mahahabang paliwanag at paghingi ng tawad. Pero kahit isang scene ay wala. Hindi ko alam kung saan siya tumuloy. Pero nalaman kong nasa poder siya ng pamilya niya sa Laguna. Minsan, dumaan ako sa eskwelahan ni Chris. Gusto ko siyang makita. Pero nang masilayan ko siyang nakaupo sa loob ng classroom, masaya habang kausap ang mga kaklase niya, hindi ko nagawang lumapit. Anong sasabihin ko? Na dinamay ko siya sa pagkakamali ko? Na sinaktan ko ang mama niya? Wala akong mukhang maihaharap sa anak ko. Lumipas ang ilang buwan. Sinubukan kong bumangon muli. Hindi ko na muling kinausap si Edith. Noong una, tinangka niyang magparamdam. Pero hindi ko na sinagot ang mga mensahe niya. Alam kong wala na akong ibang dapat piliin, kundi ang ayusin ang buhay ko. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko na maibabalik ang nawala. Isang araw, natanggap ko ang pinakamasakit na mensahe mula kay Jamaica. Jamaica. Renz, ayoko nang magtagal pa to. Gusto kong ayusin ang annulment. Napapikit ako. Ito na yon. Ito na ang tuluyang pagtatapos ng kwento naming dalawa. Mahirap tanggapin, pero wala akong karapatang pigilan siya. Winasak ko ang tiwala niya, kaya hindi ko rin siya masisisi kung gusto niyang wakasan ang lahat. Nang pumirma ako sa mga papeles, doon ko tuluyang naramdaman ang bigat ng lahat. Hindi lang ako nawalan ng asawa, nawalan ako ng pamilya. Sa huli, natikman ko nga si Mare. Pero kapalit noon, nawala ang lahat ng dapat ay sa akin. At walang kahit anong pagsisisi ang makakabawi sa nagawa kong pagkakamali. Grabe mga kasirin, ang bigat ng kwentong to. Isang pagkakamali, isang desisyong hindi pinag-isipan, at isang pamilyang nawasak. Sa huli, si Renz ang nawalan, hindi lang ng asawa, kundi pati ng tahanan at tiwala ng anak niya. Alam niyo, madalas nating marinig yung linyang hindi ko sinasadya. Pero sa totoo lang, lahat ng ginagawa natin ay may choice. At sa bawat maling desisyon, may kapalit yan na hindi natin laging kayang tanggapin. Para sa mga nakikinig ngayon, ito lang ang masasabi ko. Kung mahal mo talaga ang isang tao, alagaan mo. Huwag mong hayaang isang saglit ng tukso ang sumira
sa mga taon ng pagmamahalan. Dahil sa huli, kapag wala na sila, tanging pagsisisi na lang ang matitira sa'yo. This has been DJ Serene, and as always, ingat sa puso, mga ka-Serene. Huwag maging Renz.